Ang pinakamaagang tala ng kasaysayan ng San Pablo ay nagsimula pa noong mga panahon bago ang Espanyol nang ang apat na malalaking baryo na nakagapos ng Mount Makiling ay sumulat ng Sampaloc. Noong 1571, ang unang tropa ng Espanya sa ilalim ni Kapitan Juan de Salcedo ay dumating sa upland village ng Sampaloc, na naging isang parokya noong 1586, at pagkatapos ay isang munisipalidad noong 1647, at pinalitan ng pangalan na San Pablo de los Montes bilang parangal kay Saint Paul the Unang Ermitaño. Noong 1756, inilagay ito sa ilalim ng jurisdiksyon ng lalawigan ng Batangas ngunit ibinalik noong 1883 sa Laguna. Noong 1899, isang pamahalaang munisipal ang itinatag, kasama si Attorney Inocente Martinez bilang Pangulo ng munisipyo. Si Marcos Paulino ay nahalal na munisipal na pangulo noong 1902 nang maitatag ang pamahalaang sibil. Mula 1926 hanggang 1940, ang mga mamamayan ng San Pablo ay nagtrabaho para sa kalayaan nito mula sa lalawigan ng Laguna. Noong ika-7 ng Mayo taong 1940, ang charter bill na na-sponsor ni Assemblyman Tomas D. Dizon ay naaprubahan ng Pangulo na si Manuel L. Quezon. Ang panukalang batas ay nakilala bilang City Charter ng San Pablo o Commonwealth Act No. 520 na aprubahan ng Pangulo na si Manuel L. Quezon. Ang lungsod ay pinasinayaan noong ika-30 ng Marso taong 1941 kasama si Dr. Potenciano Malvar, isang dating gobernador ng Laguna, bilang alkalde ng lungsod na hinirang ng Pangulong Manuel L. Quezon. Sumunod sa kanya noong 1941 bilang isang itinalagang alkalde ay si Dr. Manuel Quazambing, na sinundan naman ni Tomas D. Dizon noong 1943 bilang isang itinalagang alkalde. Ang mga sumunod na alkalde ay nahalal pagkatapos ng 1955. 1571 pagdating ng mga tropa ng Espanya sa ilalim ni Juan de Salcedo sa nayon ng Sampaloc, 1586 ang Sampaloc, ay ginawang isang parokya. 1647 ang Sampaloc ay binago sa isang munisipalidad at pinalitan ng pangalan na San Pablo de los Montes. Si Bartolome Maghayon, ang unang governador silo 1734, ang parokya ng San Pablo ay nasa ilalim ng kontrol ng mga Franciscan. 1756 inilagay sa ilalim ng jurisdiction ng lalawigan ng Batangas. 1883 bumalik sa lalawigan ng Laguna. 1902 si Inocentes Martinez, unang hinirang na munisipal na pangulo, at si Don Marcos Paulino ay nahalal na unang pangulo ng munisipyo sa ilalim ng panahon ng Amerika. 1940 pag-aproba ng Commonwealth, Batas, 520 o Charter ng lungsod ng San Pablo kasama si Dr. Potenciano Malvar bilang unang hinirang na alkalde ng lungsod. 1955 inilagay ang kauna-unahang inihalal na alkalde ng lungsod na si Cipriano B. Culago. Gitna ng ika-20 siglo minarkahan ang panimulang panahon ng munisipalidad sa isang unang klase na lungsod sa Laguna na nailalarawan ng maraming mga pagpapaunlad sa komersyo at mga pagpapaunlad ng kalikasan ng maraming mga lugar. Ang pag-convert nito sa mga resort at lugar ng libangan, kapwa para sa lokal at internasyonal na turismo. Ang San Pablo ay may cool na klima dahil sa lokasyon nito. Matatagpuan ito sa paanan ng tatlong bundok, Mount Banahaw, Mount Makiling at ang Sierra Madre Mountains. Ang mga bundok na ito ay hindi lamang nagbibigay ng mga atraksyon para sa industriya ng turismo, tulad ng talon, at mga mapagkukunan ng maraming mga produktong nakabatay sa kagubatan, ngunit nagsisilbing tagapangasiwa din para sa malinis na hangin. Matatagpuan ito sa 82 na kilometro, 51 milya, timog silangan ng Maynila sa pamamagitan ng Alaminos, Laguna, 35 kilometro, 22 milya, timog kanluran ng Santa Cruz, Laguna sa pamamagitan ng Kalawan, Laguna at 50 kilometro, 31 milya, hilagang kanluran ng lungsod ng Lucena, Quezon. Ang lupa nito ay angkop para sa mga naghahanap ng oportunidad sa agrikultura at hortikultura na bigay ng yaman at pagkamayabong. Ang iba markang Paiwati ibang mga barangay ay may taniman ng niyog, prutas ng lanzones. Lanzium parasiticum plantation at rambutan fruit tree plantation rambutan. Ang lugar ay mayaman sa mga halaman ng orchid. Kilala ang lungsod ng San Pablo sa Laguna bilang lungsod ng 7 lawa dahil sa 7 lawa na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng syudad. Binubuo ang 7 lawa ng San Pablo ng mga loangbano,
Kalibato, Pandin, Yam, Palakpakan, Makap, at Sampaloc. Pangunahing ginagamit ngayon ang pitong lawa sa pag-aalaga ng mga tilapia na nagtutustos ng isda sa malaking bahagi ng San Pablo, mga karatig bayan at maging sa Maynila.